mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Good morning, magandang umaga. Dito siyempre sa lungsod ng Puerto Princesa City at sa lalawigan ng Palawan. Muli, ito po ang inyong sandigan, si Chill Blas, na pwede nyong tawagan, e-text para sa inyong mga hinaing o suggestion o mga problema na pwede nating pag-usapan. Ito po ang Bigwas FM 103.9. Kaya before po tayo magsimula, tulad ng dati, ay congratulations po rin sa ating walang iba na mahal ng ating bayan, ang ating General Station Manager. Belated happy birthday po pala sa inyo po, ma'am. Walang iba si Ma'am Noemi Abili. At siyempre naman, kaharap po natin at kasama ang ating technician na poging-pogi, ni si Leo Abili, at ang ating station manager na si Dave Abili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo patuloy, ay pakinggan po natin muna ang isang musika na mula sa asin na siyang gigising para sa atin. Walang sinabi kundi ang lagi nating naririnig kundi ang talk of the town, ang ating gasolina na napakataas na ho ngayon. At mayroon nakiusap sa akin na kung pwede, sabi na Sir Blas, kung pwede ay pakiusapan lahat ng mga gas station dito sa Puerto Princesa City, sa Palawan, na kung pwede wag muna silang tumaas at hinay-hinay dahil sa hirap ng buhay ngayon. Dahil tiyak, pag ito ay tumaas, ang gasolina ngayon, sigurado sa kalit-liitang paninda na ating binibili sa mga department store, sa mga sari-sari store, ay apektado at lahat sila ay tataas dahil sa gasolina na pagtaas na nangyayari ngayon dito sa ating sa Arab country na kung saan nag-aaway-away na ho sila. Kaya apektado tayong lahat dito. At nabasa ho ang isa sa mga komento ng ating Second Star General na si Micah Rodriguez. Sabi niya ay dapat ito ay magkaisa tayo. Sa panahon ng kaguluhan, panahon ng taghirap, na tayo mga Palawenyo ay dapat magkaisa. Isang tabi natin muna yung politics. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin ay paano natin maaabot at matutulungan ang ating mga kapwa at mga kababayang mga Palawenyo, mga taga Puerto Princesa City. Marami na ho naghihikahos sa panahon ngayon, sa taghirap ngayon. Ngayon ay on the record na tayo. Napakataos ng dalar natin, 59 point something mahigit na ho. Nataasan na ho. Malapit na ho tayo mag-60 per dollar. Kaya ang pakiusap din po ng inyong lingkod ng sandigan ng Bigwas na kung pwede ay pakiusapan natin ang ating mga gas station na hinay-hinay muna, no? At marami nang umiiyak
Dahil katulad dito, sabi ng isang tricycle driver na nakausap ko, "Sir, tumataas ang presyo ng gasolina pero kami, hindi naman tumataas at di kami pinapayagan para tumaas ang aming pamasahe para sa mga tao." Kaya mukhang kailang yata mapag-usapan muna ito ng husto ang nangyayari sa ating lahat ito. Kaya nakikiisa tayo sa panawagan sa lahat dito sa atin sa lungsod ng Puerto at Palawan na kung pwede ay hinay-hinay naman sa pagtaas ng gasolina. May nasampulan na ho na taga-Pasig at umikot na ho ang ating Department of Energy na kung saan ay mayroon parang limitation sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay sila ay nagtaas kaya sila hinihingi ngayon ng paliwanag. Mukhang baka dumating pa ito na may pasara sila dahil hindi sila sumusunod sa alintunto na binigay ng ating kataas-taasan na siyempre Department of Energy. Kaya sana naman at ang ating panawagan sa lahat ng ating mga kasama, kaibigan na may mga station na hinay-hinay, ano po, at alam ko ho na nagkakaubusan na nga ng gasolina ngayon, ano? Dahil nung nakaraan na mag-announce na magtataas, eh grabe na ho ang linya ng ating mga gas station, ano? Lahat nagpupurtank na eh. Meron ako nadaanan, pati halos drum na ang binibili, talaga mauubos ito. Kaya sa panahon ngayon na ganitong nangyayari sa atin, magkaisa tayo. Magtulungan ho tayo sa pangyayaring ito. Ang kaawawa dito ho, yung mga talagang walang-wala. Ano? Paano sila makakabili na kung ang asukal siguro 40 lang, ay baka mga 60 na. Ano? Kaya sabi kong apektado nito mula kalititang mga gulay, isda, lahat ho apektado ito. Kaya samahan po ninyo ang inyong lingkod at ang Bigwas Station na maipaabot sa kanila na magkaisa na tayo para sa programang ito. Kaya pangalawa ho na ang sabi ko ang programang ito ng Sandigan, pupurihin natin ang dapat purihin. Sabi ko nga, pupunahin natin ang dapat punahin. Dahil dito sa Bigwas Station ay pantay ho lahat. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kaya kung kayo ay may ginagawang hindi kaya-aya, ay tiyak na may makakarating dito sa Bigwas at kayo ay pupunahin. Pero kung meron naman kayong ginagawang maganda at talagang dapat kapuri-puri, kayo ay pupurihin ng Bigwas. Dahil ang ginagawa ho natin, ang ginagawa namin dito ay para mapurihan din at mabigyan ng biyaya ang mga lahat ng mga ginagawa ninyo. Yan ho ang Bigwas Station. Kaya pa nang mag-opening ho ang Bigwas Station, congratulations po sa ating manager, simply si Ma'am Noemi, na talaga namang sa opening nila ay namigay pa ng mga goods dito ho sa atin sa Barangay Tinigiban. At hindi lang ito ang programa ho nila, ay talagang every barangays maabot nila at mabigyan man lang, mapaabutan man lang ang mga nangangailangan ng mga goods. Kaya thank you. Maraming salamat po sa Bigwas, at sa mga lahat na nangangailangan at may mga katanungan, pwede ho kayong sumulat lagi dito. Ipaabot po ninyo. Pumunta lang ho kayo dito. Anytime open ho ang station ng Bigwas upang pakinggan at sundin ang inyong mga hinihili kung ito ay tama dapat. Kung kayo'y magsusumbong, idalhan nyo naman ang mahirap naman magbatikos na wala naman tayong ebidensya, baka balikan po tayo. Kaya sana naman sama-sama tayo sa ating mga gagawin. At dito ho, lagi kong sinasabi sa inyo, after election, tapos na ho ito. Wag na ho tayong magpersonalan. Ang kailangan ho natin magtulungan, magbigayan. Sa nangyayari ngayon, mukhang ang nangyayari pa kung puti ka, kakanain ka ng green, o ng anong kulay man ng blue. Kaya dapat dito, after election, wala na ho sa nangyayari ngayon, dapat na ho tayo magkaisa. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo. Kung sino may mga idea para bigyan ng solusyon ng problema ng ating Puerto, ng ating lungsod, ng Puerto City at Palawan, open dapat tayong lahat ang makinig para sa mga suggestion na nangyayari nito, kung ano magandang gawin. Yan ho ang gusto ng Bigwas, ng 103.9 na magkaisa na tayo. Magtulungan na tayo. Sabi ko nga nag-iisa lang ang buhay natin. Dapat na tayo magbigayan, magtulungan. Tama na ho ang personalan. Ang personalan, hindi yan ang solusyon para sa kahirapan. Ang solusyon dyan ay magkaisa tayo, magbigayan. Ano ba ang dapat nating gawin?
tapos na ang eleksyon. Ngayon mukhang ganun pa rin ang nangyayari. Kami ay willing na tumulong at samahan kayo kung ano man ang pwede naming itulong ng Bigwas para magkaisa at para maabot ang lahat ng pangangailangan. At sino mang may suliranin, mabigyan ng solusyon. Ang problema kasi, may problema na nga, at dahil iba ang kulay, talaga lalong nalugmok, lalo sa kahirapan. Kaya, sana naman, magkaisa na tayo. Ako ay, ang sandigan, ay nakikiusap. Itigil na ho natin ang personalan na ito. Magsama tayo, tulong-tulong, magbigayan. Yan ho ang dapat nating gawin. Napakaraming problema ng ating lungsod, Puerto Princesa City, ng Palawan. Sari-sari ho. Sa darating pang mga araw, marami na ho tayong mga gagawing mga komentaryo at papuri para gawin ito sa inyong lahat. At maipaabot sa ating mga kababayan mismo na ito ang dapat nating gawin. Dapat tayo magkaisa, magtulungan sa lahat ng bagay. Kaya sabi ko, thank you. Thank you sa lahat na makikiisa para sa panawagan ng sandigan na istasyon at ang Bigwas po. Kaya samahan po ninyo ako patuloy sa ating gagawin na programa dito. Simula pa lang ho ito. Magkaisa na tayo. Sama-sama na tayo para sa labanan ito. Ang nilalabanan natin dito ay yung kahirapan, yung away-away, yung pagdidivision ng ating grupo ng kabilang mga Hindi na ito ang panahon na magtalo tayo at mag-away-away. Ito na ho ang panahon, lalo sa nangyayari ngayon sa Middle East na gera dito. Huwag na tayo makiisa, huwag na magsabay-sabay tayo dito. Ang kailangan natin dito, magtulungan tayo. Sa panahon ngayon, sino pa ba magtutulungan dito sa atin sa Tagapalawan kundi tayo mga kapwa Pilipino? Kitang mga puyununda, di ba? Magtarabinan kita rin sa mga Bisaya din. Kahit sino ka man, ba't ikaw ay Palawenyo, taga-Puerto, o hindi ka man taga-lito. Ito na ho ang panahon na tayo ay magkaisa. Magtulungan na ho tayo. Iba na ho ang nangyayari sa panahon ngayon. Kung idadamay pa natin pati yung politics, wala na mangyayari. I-segregate na ho natin ito. Ang kailangan na lang natin dito ay magkaisa tayo. Abutin ang pangangailangan ng ating mga Palawenyo. Abutin ang pangangailangan ng taga Puerto Princesa City. Yan lang ho ang panawagan ng sandigan ng Bigwas Station. Kung hindi pa tayo magkakaisa at magkakawatak-watak, paano na lang? Ano na lang mangyayari sa atin? Tayo ho ang makakasagot yan. Ano mangyayari? Kung kami-kami at kayo-kayo, ang dapat sa panahon ngayon, tulad na sinasabi ni General Mike Rodriguez, panahon na magkaisa tayong mga Palawenyo. Totoo yun. Yun din ang pananaw ng Bigwas. Panahon na magkaisa tayo. Hindi na itong panahon na kami-kami, kayo-kayo. Ang solusyon ng panahon ngayon ay magkaisa tayo. Alam natin ang problema. Diba? Hindi na ito ang panahon ng pagsisiraan. Ito kung mayroong mang bibigkasin, ito ay pinupuna lang kayo. Ginigising lang kayo sa ginagawa nyo, hindi kaaya-aya. Kaya sa ating mga kababayan, taga-Puerto, taga-Palawan, sama-sama tayo. Napakaraming problema na gagawin na nangyayari sa panahon ngayon. Kaya sabi ko nga, sa gasolina pa lang ho, uga kayong lahat Lahat. Paano na lang walang pambili ng gasolina? Paano na lang? Paano yung mga walang-wala? Kaya sabi ko, ang apektado nito mula sa kalitliitan. Sabi ko napaka-apektado nito sa mga kalitliitan talaga. Sa mga tricycle driver, lahat nito. Sa mga mangingisda, sa maliliit na tao. Dahil, paano na lang pambili nila ng kanilang mga gasolina at pangkain para sa pamilya nila kung hindi tayo magtutulungan. Kaya I believe pa na ang ating gobernador na mayroon silang pundo para dito. Pang-ayuda, pang-tulong sa ating maliliit na mga magsasaka, mangingisda, transportation, sa palengke, lahat ho. Kaya sana naman ang panawagan ng sandigan, please naman, tulungan natin
ang ating mga kababayan. Please naman, magkaisa na tayo. At before ko po tayo isang patuloy na isang ating mga topic, ay tayo ay makinig muna ulit ng isang musika. Ito ay tandaan natin, tayo ay tuldok lang. Sabi ko ito lang. Ating napakinggan ng awiting tuldok ng asin. Isang paalala ho ito sa atin ng asin na tayo ay tuldok lang. Wala tayong pwedeng pagmalaki kahit kanino man. Ano? Dahil pag tayo ay nawala sa mundo, lahat ng ating kinuha, lahat ng ating kinurakot, lahat ng anuman ang yaman mo, anuman lahat ng mga materialis mo ay napunta sa iyo, hindi mo madadala yan sa itaas. Hindi mo kayang bitbitin yan. At ang makikinabang niyan ay simpre yung pinag-iwanan mo. Kaya sabi ko nga panahon na para tayo ay magising at tandaan natin na tayo ay tuldok lang. At isang paalala rin, kaya tayo binibigyan ng biyaya upang tayo tumulong din sa ating kapwa. Sa lahat ng mga nangangailangan, kaya ka pinagpapala ng Diyos upang ikaw ay makaalala at tumulong para sa mga nangangailangan. Dahil baka dumating ang oras at panahon ay kunin yan at sasabihin naman ng itaas ay hindi mo na binibigay sa iba, kaya nga kita pinagpapala ibigay mo sa iba, i-share mo ano ang meron ka. Kaya sabi ko nga mapalad ang meron. Pero sa panahon ngayon, kung sino ang meron, kinakawawa pa ang wala. Gusto ko nga kumustahin din pala andito sa ating isa susunod na programa, si Nong Baby Puertes. Good morning po, Nong Baby. Kanimo, at thank you. At alam ko sa susunod sa programa mo marami kang paalalahanan. Marami kang sasabihan, gigisingin sa mga natutulog na akala nila habang panahon andyan na sila. Hindi panahon lagi yan. Weather lang yan. Pagdating ng panahon na wala ka na, paano ka na? Yeah? Kaya sabi ko nga habang ikaw ay meron, matuto kang tumulong at ipakita mo na ang lahat na nanggaling sa iyo ay galing naman sa itaas at dapat mong ibahagi sa lahat ng mga nangangailangan. Hindi yung meron ka na, hindi ka na makakilala sa tao, sa mga kaibigan mo. Meron ka na. Kung sinisunod ng inaapakan mo, akala mo yung pera ay siya ng hari. Siya na ang hari mo at siya na ang makapagpapaikot sa lahat ng gusto mo. Pero hindi. Tandaan mo, ang lahat ng meron ka, yan ay bigay at biyaya ng itaas. Kaya dapat mong ibahagi sa iba. Ngayon, balik ko tayo dito sa gasolina muli. At may nagsasabi sa akin lagi, Sir, talagang totoo yan, na ang aming mga maliliit na tao, tulad ng mga tricycle driver, mga nagda-drive ng mga jeep, ng mga multicab, kami ho ay umuupa lang. Kami ay, kami percentage lang dito sa pagda-drive namin. Kaawawa naman kami. Sana naman mabigyan kami ng kahit paano matulungan kami ng mga nasa LGU para sa for gasoline, dahil kaming lahat ay mayroong pinaaral, may pinapakain, at may nagkakasakit na kailangan namin ng tulong ng bawat isa sa atin dito. Kaya sa ating mga kapwa, kahit Pilipino, na mga nagkakaroon ng pera, itulungan naman ho natin ang mga nangangailangan. Sa mga local government, sana magkaroon tayo ng programa ngayon. Paano tulungan at abutin ang mga nangangailangan, ang mga naghihikahos sa panahon ngayon. Mas dumami na ho ang naghihikahos, ang naghihirap. Kung di pa natin tutulungan ito, paano na lang? Ano na lang gagawin natin? Kaya sabi ko, tantanan na natin yung personalan sa eleksyon. After election. Kayo na ho ang tatay, anak, na maglilid dito sa ating mga kababayan. Ngayon kung pipili pa kayo na inyong tutulungan, paano na lang mga nangangailangan? Paano na lang mga may sakit? Paano na lang mga naghihikahos? Kaya sa inyo ho, kami ho, ang Sandigan, ang Bigwas, ay nakikiusap. Samahan po ninyo kami sa panawagan, lalo na sa mga gasoline station na hinay-hinay naman sa pagtaas.
marami na akong nahihirapan. Kaya sa inyo, before natin magpatuloy, mag-advertise muna ho tayo. Ano? Kailangan natin ng hanap buhay eh. Ikaw ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May minanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa JNQ Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon. Tayo ay babalik sa ating programa ng Sandigan na kung saan ito ho ay mayroon tayong komentaryo na nating basahin at mayroong namimigay hindi naman sa kanila. Gusto pang ipatanaw na utang na loob. Ito ay galing sa ating kaibigan, sa ating kumpare na siyempre si Brahman, ano? At thank you sa iyong komentaryo. At totoo yan. Akala nila pera nila ibinibigay, hindi naman. Ano? Yan ay pera ng gobyerno. Yan ay galing sa mga taxes ng ating mga negosyante sa ating mga men. Parang lumalabas nga, totoo yun, ano? Yan ay lumalabas utang na lupa natin sa kanila. Parang akala nila personal na pera nilang binibigay. Hindi ho. Sa ating mga taga-Puerto, sa ating taga-Palawan, ang ibinibigay ho ng local government, yan ho ay galing sa pera at taxes ng ating mga mamamayan. Tayo hong mga taga-Puerto. Yan ho ay hindi pera ng ating mga politisyan. Kaya kung sila man ho ay namimigay, yan ho ay dapat lang nilang ibigay at ibalik sa atin dahil unang-una yan ho ay nasa resolution na ano ng ating syudad, ano, na ang pagbibigay na yan ay talaga namang galing sa pera ng gobyerno. Ngayon saan kumukuha ang pera ng gobyerno? Siyempre naman sa ating mga taxes ng taga-Puerto at ng taga-Palawan. Kaya sabi nga dapat lang nilang i-implement yan, na dapat nilang itulong sa ating mga mamamayan. Huwag nilang ipagmalaki na yan ay galing sa kanila, sa personal nilang pera. Hindi ho. Yan ho ay pera ng ating mga negosyante, mga nagbabayad ng mga taxes. Hindi ho nila pera yan, kaya hindi na nila pwedeng sabihin na, hoy, kayo ay may utang na loob sa akin dahil namimigay ako ng pera. Hindi po. Yan ho ay pera galing sa gobyerno, galing sa mga taxes ng mga nagbabayad ng ating mga kasamahan. Kaya maraming salamat sa mga nagko-komentaryo. Ano, isa pa ho dito, ano? Update ho, may nag-ano sa akin sa text po. Sabi, sir, update po yung sa Mimarupa Sports. Sabi ko wala akong record ng sports ng Mimarupa, no? Pero I hope na sana yung ating syudad ng yung ating Palawan ay sila pareha ang makakuha ng number 1 or number 2, magpalit-palit man sila sa secondary or sa elementary, ano. I hope na makuha pa rin nila ang championship na trophy sa kanilang mga by-level na pinanghahawakan. At hindi lang dito. Gusto kong i-congratulate ang ating Brooks Point. Ano? Ang mayor ng Brooks Point, yung kanilang mga kasamahan na mga nag-aproba na nagkaroon ng isang tournament ng basketball doon
napapanood ko sa Facebook na talaga naman ang kanilang mga naglalaro doon ay galing sa PBA. At punong-puno ang kanilang mga gym. Ang kanilang gym na pinaglalaroan doon. At sabi ko nga, doon si Erwin Santos, yung team ng dating Ginebra, ang team ng, sabi ko si Manuel, talaga namang excited ang mga taga Brooks Point. Sabi ko nga, sana naman, ang sabi ng mga nag-text sa akin, sana sir, may karoon din dito sa lungsod ng Puerto Princesa City. Mayroon tayong Coliseum na ginawa ng dating Mayor Edward Hagedorn para ito, ang basketball ito at maimbitahan natin ang mga PBA team. At hindi lang PBA, pwede nga sabi ko mga NCAA na ating pinapalaro dito. Kaya sabi ko nga, panahon na. Sabi ko, sana naman magkaroon ulit ng palaro dito. Majority dito na magagaling na player talaga ay galing sa Puerto Princesa City. Pero lumalabas ngayon sa statistic, mukhang nalalampasan na tayo ng ating mga kababayang ibang mga municipality na pag nagpalaro sila ay talaga namang nakakakuha sila ng mga abilidad na kinuha nilang mga import na hindi basta-basta import ito. Ito ay player ng PBA. Kaya sabi ko nga I hope, ang panalangin ko sana naman magkaroon tayo ng tournament na katulad nun. Lahat ng mga player ngayon ito ng Puerto Princesa City, wala na dito Sila mismo. Kaya sabi ko nga mabuti dito mayroong palaro ang ating Santa Monica. Ang presidente ng Santa Monica na Employee Spirit si Doming Blas, si Otol, na siya may palaro ngayon. Nagaganapin sa 15 at 8 teams ang gaganapin. Kaya sabi ko nga salamat sa kanya dahil magkakaroon na tournament na naman dito sa Puerto na sabi ko nga sa suporta siyempre ng kanyang barangay captain Sayang at ng kanyang mga kasamahan mga opisyalis sa kanilang purok bilang siya ay purok president ng Employees Village. Kaya sabi ko nga salamat dahil si Kuya ko siyempre isang manlalaro din. Kaya sabi niya dapat bigyan ng pansin at panahon ang ating mga gusto maglaro kaysa naman mapunta sa mga bisyo na hindi kaaya-aya, Kaya congratulations sa Purok Abanico President si Doming Blas at sa kanyang mga kasamahan, siyempre sa ating kapitan Mong Sayang at sa kanyang mga kasamahan din na binigyan at pinahintulutan na magkaroon ng palaro sa lugar na iyon. At siyempre naman ito ay pasasalamat din at naitayo ang court na ito ng Puerto Princesa City na Employees Association na kanilang cooperative. Salamat sa court na kanilang ginawa. At sana naman mabigyan tayo ng update din sa Mimarupa. Ano na ang nangyayari? Ilan na ba ang gold? Ilan na ba ang silver? Ilan na ba ang bronze ng Puerto? At ganun din ang Palawan. Nang sa ganun, may paabot natin sa ating mga kababayan yung nangyayaring palaro sa Mimarupa doon sa Mindoro. At hindi lang dito, siyempre naman, I hope at gusto namin ni Ninong Baby, alam naman natin na naging presidente itong BAP Baricom na talaga naman naging tanyag at nirespeto ng husto ng mga manlalaro nung kami ho'y naglalaro pa nung time na yon. Talaga namang ibang-iba ang dating ng BAP Baricom. Yung respetado, talaga at kinabibiliban sila. At sabi ko nga nung panahon na yon, yung grandstand ay okay pa. Punong-puno ang grandstand. Saan ka makikita? Punong-puno ang grandstand sa palaro na iyon. Iyon ay panahon yata ni Mayor Oliveros, Oliveros, at ni Badong Socrates, naglalaban pa yun ng City at saka Province, Kaya I hope na maibalik ang saya at sigla ng palaro dito sa ating Puerto Princesa City ng basketball, Kaya sabi ko sana, I hope mabigyan ito ng pansin ng ating mga sports coordinator, at ng ating Mayor Byron at ng mga kasamahan niya na makapag-invite naman tayo dito. Ang laki ng ating Coliseum. Gamitin natin ito para diyan sa palaro na yan. At kami ay willing na tumulong at sumuporta sa inyo po. Kung ano pwede namin gawin, andito po kami. Handang tumulong. Kami na Ninong Baby at ang Bigwas at ang Sandigan ay handang tumulong para sa inyo. Paano mapaganda, mapasigla ang ating palaro dito sa
lungsod ng Puerto Princesa City. Hindi na ho kailangan pang, abay, nakakalungkot. Yung El Nido, grabe magpalaro. Grabe magpa-premyo. Yung Brooks Point, antindi magpalaro. Yung Nara, ganun din. At tayong taga Puerto, paano na lang? Kylo Kitara, ano? Di ba? Paano tayo para makapag-develop tayo ng mga magagaling na manlalaro? Ang dami nating manlalaro sa tutulang dito sa Puerto. Ano? Ang dami ng magagaling dito. Dapat mayroong mga programa kung paano natin sila alagaan. I hope na mayroon naman silang mga programa na ma-implement dapat at masuportahan natin. May parating lang po sa atin kung ano pwedeng itulong. Tutulong ho kami, 100%. Ano? Kaya, siyempre ako naman ay dating manlalaro ng basketball. Ay namimiss ko ito, yung mga ganito na talagang pinupuntahan ng ating mga kababayan. Na noon talagang punong-puno. Kita nyo naman kung gano'ng kalaki ang ating grandstand. Puno. At tuwang-tuwa ang mga tao. At hindi lang dito, pati mga manlalaro. Talagang maaga pa natutulog na dahil may laro. Pero ngayon, paano na lang? Pagod na ang pidiya sa kahuhuli. Di ba? Dapat mabigyan ng alternatibo ang ating mga kababayan, ating mga kabataan para sa kanilang kung sila ay basketball player, go. Kung sila ay volleyball player, go. Di ba? Napakalaki ng ating sports complex. Di ba? Kaya dapat natin gamitin ito. Kahapon gusto ko mag-jogging, hindi ako pa joggingin. Hindi ko alam kung bakit sarado raw. Sabi ko, sabi ko, bakit sarado yung ating sports complex? Sir, basta sinara. Patay kita dyan. Di ba? Gusto natin mag-exercise, gusto natin doon tumakbo, napilitan akong tumakbo doon sa kalsada, hindi sa Balayong Festival. Ay, ang bibilis din pa naman ng mga sasakyan doon. Paano kung may mahagip na mga nagja-jogging, nag-walking doon? Ay, mayroon naman tayong sports complex. Pwede naman, tingin ko naman pwede naman natin gamitin ito Di ba? Wala, tingin ko, nagtaka ako, sabi ko, bakit sarado? Sabi sa akin, basta. Yun ang bilin. Siyempre, ako naman bili naman din yun. Pero, I hope na sana naman mabigyan lagi ng pansin ito, para sa lahat naman ito. Basta't kami, ako po inyong lingkod, si Chubas, handa po kaming tumulong sa inyo. At sama-sama tayo. Sabi ko, pag binatikos yung Puerto, hindi lang kung sino yung LGU, kundi tayong mga taga-Puerto rin mismo ang apektado. Di ba? Pag pinuri ang Puerto, lahat ng Puerto masaya, mga taga-Puerto. Di ba? Kaya sabi ko, ang panahon ngayon, magkaisa tayo, magtulungan. Pero wag kayong magagalit, wag kayong maiinis, pag kayo ay pinansin, dahil yun naman ang totoo. Ibig sabihin din, pag ikaw pinansin, at medyo kinurik ka, imahal ka nun. Kasi kung hindi ka kinurik, at ikaw ay hinayaan lang, ibig sabihin galit na galit sa iyo, at hindi ka mahal nun. Ayaw niya magbago ka. Di ba? Kaya tayo naman dito, wala tayong gagawin, kundi purihin ang dapat purihin. Maganda ang balayong, pero dapat I hope na maisaayos ito. Tsaka yung market, yung night market ba ito? Maganda ang night market, kahit sa ibang mga lugar may night market. I hope na may pagpatuloy ang night market at mailagay sa dapat kalalagyan. Pabor ako sa night market, pero dapat mailagay na natin ito kung saan dapat ilagay. Ating napag-aralan din lang yung tinangusto ito dahil mayroong mga apektado na mga maliliit na tindahan. Nababasa ko naman ito sa kanilang mga komentary. Paano na lang kaming maliliit na manininda? Magiging apektado rin. Dapat ito may ibalansi, mapag-usapan kung saan dapat natin ilagay. Ito yung night market na ito na kung saan dagdag turismo ito. At congratulations sa mga nakapag-isip nito. Kaya sabi ko nga lahat tayo ay tulong-tulong dito sa kaganda at kaiulad ng ating lungsod ng Puerto. Problema ng Puerto, problema ng mamamayan ito ng Puerto Princesa City. Sabi ko nga, sakit ng kalingking, sakit ng buong katawan ito. At apektado tayong lahat dito sa lahat ng komentaryo. Kaya kami dito sa radyo, gusto lang namin ipaabot sa inyo yung mga gustong ipaabot ng ating mga kababayan na taga-Puerto. Kaya sabi ko nga, wag tayo maging balat sibuyas
Pagdating na kayo ay medyo pinupuna. Ibig sabihin ng pagpuna nito, mayroon naman kayong ginagawang maganda. Mayroon lang dapat kailang tayong ituwid sa dapat nating gawin. Ano? Marami tayong pwedeng dapat gawin. Ha? Kaya katulad nito, yung problema sa gasolina. Di ba? Dapat tayong magkaisa. Ha? Magkaisa tayo. Problema ito ng hindi lang ng kung sinong tao. Problema ng lahat ito. Apektado tayong lahat. Lahat ng bilihin, siguradong tataas. Ha? Wala hong bababa dito. Dahil lahat ito ay ginagamit sa gasolina. Pang travel. Di ba? Kaya sabi ko nga, nako, ano ang solusyon ngayon? Di ba? Kaya tayo, ang Sandigan, ang Biguas, ay nakikiusap na sa ating mga station na wag naman hinay-hinay, ano? At tingnan natin yung ating mga kababayang mga naghihikahos. Dahil lahat ay apektado sa nangyayari ngayon na gera doon sa Middle East, ano, ng laban ng US at ng Iran at ng Israel. Ngayon ho ay tulong-tulong na ang gerang ito. Kaya tama sinasabi rin ng ating kababayan na panahon na para magkaisa. I-set aside na natin ang politics. Ano? Tama na, wag na tayo mag-depend sa politics. Magkaisa na tayo mga Palawinyo. Magtulungan na tayo. Ito ho ang solusyon. Wag na ho tayo mag-depend sa politics, sa mga politician. Wag na ho tayong yumakap na parang, kundi tulong-tulong na ho tayo. Tama lang personalan. Magbigayan tayo, magtulungan, magmahalan. Kung nagkasakitan, magpatawaran. Yan na ho. At tandaan ninyo, ang buhay natin, hindi natin hawak. Hawak na may kapal. Eh, paano kung kinuha na ng Lord kaagad? Ngayon, ikaw, paano na lang? Yung yaman mo ba, kaya mong dalhin sa itaas? Hindi. Ha? Ang kailangan ngayon, magtulungan tayo. Magbigayan, magmahalan, magpatawaran. Ha? Yan ho ang kailangan ng lungsod ng Puerto Princesa City at ng lungsod ng Palawan. Respetuhin natin, tulungan natin. Kung nanghumingi ng tulong ang ating mga nakaposisyon, ang ating mga sa local government, sa province, tulungan natin. Ha? Tulungan natin. Kung may tutulong tayo, tulungan natin. Ha? Dahil hindi kaya na buhat isa lang ang problemang ito. Tayong lahat kasi ay apektado. Sama-sama tayo, magmahalan tayo, magbigayan tayo sa mga nangyayari ngayon. Sa sports, I hope na kahit paano sa ating mga alam ko may mga programa ng ating sports coordinator, si Rocky, si attorney, na maganda. Ano? Andito lang kami po. Handang magtabang kung kailan po ninyo ang tulong po namin. Dahil noon panahon, talaga pagkasaya-saya sila nung baby. Talaga namang grabe ang respeto sa kanila. Ano? At yung respect sa Bap Baricom, I hope na ganyan din ang ating mga referee dito sa Puerto. Sabi ko nga, kung kailangan nyo ng pasimilar, ito sila eh. Tulong tayo sa kanila. Ito, mga veterans ito eh. Yung grupo nilang ito na talaga namang hindi matatawaran. Pag nagpito ito, tapos ka. Yeah? Hindi ka pwede magreklamo kung ano man. Kaya naman, sa ating sa update sana, I hope makarating sa amin yung standing ng Puerto at ng Palawan sa nangyayaring Mimarupa Meet doon sa Mindoro. I hope na sana mag-host ang ating lungsod ng Puerto Princesa City sa susunod na Mimarupa Meet. Pambansa, tingin ko, kaya na natin ito eh. Sa laki at ganda ng ating sports complex. Kayang-kaya na ito. At sana naman, hindi lang taga Brooks Point, taga El Nido, taga Nara, yung nagpapatournament ng ganito kalaki, alakas ng basketball. Alam naman natin dito sa Puerto, sa loob ng Palawan, sa Pilipinas, number 1 ng basketball. Why not bigyan natin ng pagkakataon muli na ibalik ang sigla ng ating Palawan, ng ating Puerto sa larangan ng sports, sa basketball, or sa ibang klase ng palaro, at ibalik ang saya. Marami pa tayong pwedeng gawin. At kami ho, andito lang. Kung kailangan pa ninyo kami, tawagan ninyo kami lamang. At willing kami magtabang kanino kung ano ay kagaganda para sa atin. Kaya ito ho ay sa inyong lahat,
ng mga tagapakinig ng Bigwas ng Sandigan, samahan niyo po kami sa programang ito. At I hope sa bukas, samahan po ninyong ako. Ito po inyong lingkod at pakinggan po natin ang ating musika